Galing sa iba-ibang tao. So, but then again, okay lang ba palakpakan natin yung ating mga sarili? Ayan. Okay? And syempre yung ating mga mentors, yung ating mga leaders, ating mga apply, palakpakan naman natin. Okay, so kung wala yung apply mo, andyan lang yun. So, lahat tayo dito may apply. Okay? And syempre, congratulations kay Titi Sami, kay Mentor J sa pag-organize ng ganitong centering. Okay, so maganda yung ganitong centering kasi pag nakasanayan natin to, magugulat na lang kayo sobrang dami natin. Di ba? Yes. So, sa ngayon, konti pa lang, pero okay lang yan. Lahat naman ng marami nagsisimula sa ilan. Tama. Yes. And of course, ang dami learnings, grabe. No, nakakatuwa to. So, yung mukhang hanggang letter na ba to? Hanggang letter Z. Grabe, ang dami. Pag nakagraduate kasi, ayaw ko na lang. So, madalagay, siguro ako hindi naman masyadong marami ang sasabihin ko. So, konti lang. Kasi nasabi na naman halos lahat. Gusto ko nga sarap ulitin lang ulit. Kaya baka lumamig daw yung kanin eh. Hindi. Siguro, sa letter B, ito lang, ito naman kung sinasabi, belief. So, kasi yan din yung bagay na pinanghawakan ko nung ako ay nagsisimula sa pag-network. Ang totoo, hindi ko alam kung paano kayo nagsimula, paano kayo naka-join. So, pero ako kasi, nag-take ako ng risk nung ako ay first time na pumasok sa network marketing business. Kasi, yung pagbayad ng bahay namin, yun yung ipinang-joy ko. Ayan, so, that time, nakatira ako sa Makati, nakakondo ko. So ngayon, baka matanong nyo, ano yung pambayad ko ng bahay ko? So yung PDC, yung cheque. Kasi di ba may monthly? Tapos syempre, ano naman yung may mga may-ari ng kondo, hindi ka naman yung sisingilin ng cash eh. So cheque. Ang ginawa ko, yung pambayad namin, withdraw muna. Pinapili ko ng 3 account. Yan. So tatlong 3988. Di ba? So, package. Ayan. So, but then again, ang tanong, bakit ko ginawa yun? Yun ba ay parang nabigla lang ako? Ako ba ay na-hype? Ako ba ay na-cover? Hindi. Nung ako ay sumali, yung nakita kong opportunity, 3 araw ko siya binalik-balikan sa computer shop. So, pinanood ko na paulit-ulit yung video. So, that time, that was way back 2010. Sa computer shop, ang ginagawa ko lang, naglaro lang ng Farmville. Kaya inakot niyo ba yun? Yun yung ginagawa ko doon. Tapos, nagsisingapore ako. Yun yung mga coins. Ganyan. So, yun yung ginagawa ko. Tapos, parang meron akong less than mga 20 na friends sa Facebook. So, by that time, parang wala na yung friendster doon. Pero magbabalik daw. Oo na, magbabalik. Kaya dahil na yung mga coins. So, yeah. So, sumali ako, nag-start ako, inarot yung opportunity na nakita ko, and then, tulad yung lang sinasabi, passive back sa networking. Talagang, naging masaya ako nung nakita ko na maliban sa pagbebenta ng produkto, meron pa pala mga direct referral na ganyan. So, pag nagpasali pa lang ako, nag-imbita ako, kikita pa ako, tapos meron pa pala left and right. Yung company namin dati, hindi left and right, A and B. So mga ganun, kaya excited ako. So kaya gumana agad yung ako, nag-compute ako. But of course, ang pinanghawakan ko, believe, nung ako ay nag-join. So kumbaga, naniwala ako sa sarili ko at dun sa opportunity na nakita ko. Naniwala ako na kaya ko, naniwala ako na maganda yung business. So, but of course, syempre, pag-usapan ng belief, is a total combination of everything, di ba? So, syempre, may God, katulad na sinabi ni Mentor J. So, pero, totoo, nung ako ay sumali sa ganitong business, belief talaga. Kasi, hindi ka talaga magiging successful pag hindi ka naniniwala. At mahirap gawin ng isang bagay na hindi ka naniniwala. Kailangan, meron kang tinatawag na conviction. Talaga kung dapat believe ka. Diba? So ako, believe naman ako sa sarili ko kahit paano. Though hindi pa ako ay medyo madaligan naman ako. Pero pagdating sa usaping
negosyo at sa usaping networking, hindi ganon. Kasi nga, kumbaga bago nga ako eh. So, pero, ang nakita ko rin na humulma sa akin sa pag-network nung ako ay nagsisimula, it's a blessing in disguise din na nagkataon nung ako ay sumali, nagkataon Monday. Tapos Monday, day off ko. So, batid akong ng presentation ng alas 2 ng hapon. Ang training, alas 8 ng gabi. So, alas 2 hanggang alas 4 yung presentation. So, meron pa another set ng presentation, alas 4, hanggang pasabihan sa ispa. So, hanggang sa hinintay ko talagang, kumbaga, nag-stay ako doon sa opisina hanggang sa mag-training. So, di ako ng training. So, sa tingin ko, isa rin yun sa bagay na nakatulong sa akin kung bakit ako ay nagpatuloy sa network marketing. Kasi pagsali ko, kumbaga, na-back-upan kagad ng basic training. So, kumbaga, naka-attend kagad ako ng MDO. So, mas lumalim yung aking kaalaman. So, parang gano'n. So, though ang training naman, sa totoo lang, hindi naman yan agad napaprocess at na-absorb natin. Lalo na kung ang pag-uusapan ay pagiging successful, pagyaman. Diba? Kasi mahirap baguhin ang mindset ng isang tao. Lalo na kapag ikaw ay galing sa isang mahirap na pamilya na kumbaga hindi sapat, hindi kulang yung na-provide ng mga magulang natin. So that's why kung titignan natin na mabuti, lalo na kapag iimbitahin natin sa ganitong negosyo, nasa mababang estado ng buhay, talagang kung hindi man tayo tatawanan, ngingiti-ngitian lang tayo. Diba? At sasabihin sa atin, yan ang mahirap sa iyong kaibigan eh. Kaya ayaw ko nakikita ang lumalabas-labas. Pag nakamugal ka, para ka nababaliw eh. Para kang baby. Madali kang lokohin. Diba? Meron pa mga katagang kung kailan ka tumanda, tsaka ka nagpaloko. Diba? So kasi, sa totoo lang, hindi nila nakita yung nakita natin. Hindi nila naintindihan yung naintindihan natin. Diba? Maaaring concern kasi sila sa atin. Diba? Kasi mga naman, baka nagsayang lang tayo ng pera o magsayang lang tayo ng panahon. So, gano'n. But then again, tayo to. Diba? Ikaw ang sumali, ikaw ang nangarap, ikaw ang nakakita ng opportunity na sa tingin mo, magiging vehicle para magbago ang buhay mo at ang pamilya mo, then, kailangan mo talaga siyang paniwalaan. And, of course, kailangan mo rin siyempre gawin. Mahirap naman kasi naniniwala ka lang. Di ba? Puro belief. Kailangan din talaga na umaksyon tayo. Tama. Yan. So, ayun lang. So, kasi, ang dami na eh. Di ba? Pero, yun, belief. Di ba? And, as for our opportunity, napakaganda naman ang ating company. Diba? Hindi man tayo ang may pinakamagandang opisina, hindi man, hindi man sa ngayon bonggang-bongga, pero I can say, we have the best product. Yes. Diba? We have the best marketing plan. Diba? Of course, kahit paano, masasabi ko na ako, personally, maayos akong kasama. Sa ganitong industriya, sa totoo lang kasi marami namang magandang produkto. Marami din namang magandang marketing plan. Tama? Pero, lagi yung tatandaan sa ganitong business, ang kasama natin tao. Malaki ang factor na ginagampanan doon para maging successful tayo. Kasi kahit gaano maganda ang produkto, kahit gaano maganda yung marketing plan natin, at kahit gaano maganda yung mag-opisina natin, kung balas-umbas naman yung mga kasama natin, di ba? Walang gana. Walang respeto. Di ba? So, hindi ka na-appreciate and everything. So, iba kapag yung relationship natin, intact, solid. Di ba? Yung tayo, parang kumbaga, sayaw sa sumba. Yun? Sabay-sabay. Yun? Diba? Sumba party! Totoo yun eh.
Mahirap kasi yung magkakaiba tayo ng paniniwala. Ito ang paniniwala ng isa, ito yung paniniwala ng isa, ito yung gustong gawin ng iba, ito yung gustong gawin ng natin. Masarap yung reader natin, magkapareho yung tempo. No? Yes. Di ba? Tama. So, that's why ako, of course, syempre, iba-iba naman ang ugali natin lahat, pero I can say na marami sa ating mga kasama maayos. Diba? And ang nakakatawa natin yan, ang maayos yung mga kasama natin, nakakahaway. Yes. Diba? Sabi nga, ang kasama ng ugali, nakakahawa. Yung kagandahan, nakakahawa din. Pili ka na lang kung anong hawa ang gusto mo. Diba? so yun siya. So, but then again, lagi yung tatandaan, hindi yung mga bagay na wala tayo. Ang importante. Ang importante, yung mga bagay na meron tayo. Tama? Yun yung ating pagyamanin. Yun yung ating i-maximize. Diba? Ganda ng produkto natin, proud tayo. Huwag natin ikahiya kapag i-endorse natin, pag i-offer natin. Kasi sigurado naman tayo, sa totoo lang, marami tayo matutulungan. Pagdating sa compensation plan natin, sigurado tayo na napakaganda ng plan natin. Rewarding, kumbaga, kung ang pag-usapan ay time, effort, yung pagod, yung puyat, sakripisyo, lahat yun, bayad, sulit, kumbaga. Diba? And, of course, alam naman natin, hindi naman lahat ng bandito o lahat ng kasama natin sa FCI, ganun kaganda ang kalagayan ng sa buhay. Kumbaga, tanggapin na natin sa sarili natin na dito tayo yayaman. Yes. Dito, ang buhay ng mga pamilya natin. Dito natin makukuha yung mga pangarap na gusto mo. Yung sinasabi ng iba na imposible, pero sa network marketing, posible. Tama naman. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga pinagkakabalahan dating lahat, na of course, syempre, ako, ano kasi ako hindi kasi ako nag-i-encourage na iwan mo yan, gawin ko to, hindi. There's always a perfect time para sa bagay na yan. Yung tinatawag na perfect time, hindi lang naman yung panahon, pati yung mindset and understanding. Kumbaga, kasi maraming tao napasok sa network marketing, di ba, bigla nagre-resign yung full time. Di ba, walang masama doon. Kaya lang, meron tinatawag na tamang timing. Feeling mo, gusto mo nga mag-full time, bigay mo lahat ng oras mo. Ang problema mo naman, kulang ka pa naman sa knowledge. Baka nga, ultimo para ang pag-iimbita, medyo hirap ka pa. Di ba? So, kailangan, i-equip mo muna yung iyong sarili. Di ba? So, hasain mo muna. Kailangan magkaroon ka muna ng skills, ng knowledge, kung paano mo gagawin yung negosyo. Kasi, ang totoo, hindi madali ang network marketing. Pero, dumadali ito kapag alam mo siya kung paano gawin. Tama. Diba? At saka ang maganda sa networking, alam nyo, repetition lang ito, paulit-ulit. Yung 10-way store natin, ganun mo lang din ipapaliwanag. Yung barley natin, ganun mo lang din ipapaliwanag. Isang totoo lang, yung NDO, ganun din naman pinapaliwanag yun. Lahat ng yan, paulit-ulit. Diba? Pero, kailangan mo, siyempre, master eh. Diba? At yung pag-master niyan, hindi naman niya na kukuha ng isang session, diba? 2 session, 3 session. Ako po ay kahit pa paano, dahil talaga ako nag-network siguro kulang ang 1,000 NDO sa atin. Kumbaga parang grabe kasi yung NDO eh. Diba? Diba? Like, office ang ako kasi at saka yung team ko, pag ako nag-network, office based. So kaya kakaya mo sabihin sa inyong lahat na kung pag-usapan ng NDO, higit sa 1,000 beses ko natin yan. Kumbaga sa ibang terminology, halos isuka mo na. Kasi yun ang lagi. Ba't talaga, hindi mo talaga siya maiiwasan at hindi mo naman siya dapat talaga iwasan. Kasi continuous siya eh. Kailangan mo asahin ng sarili mo. Bakit?
Kasi ang totoo, isang bagay na alam mo, pag napakante ka, magugulat ka. Hindi ka na ganun ka-sharp. Kahit basketball eh. Galing mo mag-basketball, subukan mo hindi maglaro ng isang buwan, 3 buwan, isang taon. Makakapakaroon eh. Kung paano yung movement eh. Ilang hakbang ba yung traveling? Mga 5 siguro. Di ba? So, ganun din sa ganitong negosyo. Kaya, always, pag meron kayong opportunity na practicein yung inyong mga sarili, na mag-talk, do it. Huwag kayong matatakot na magkamali. Lalo na kung mapag-uusapan ay presentation. Why? Hindi naman alam ng kausap mo na mali yung sinasabi mo. Di ba? Diba? Alam mo bakit? Maraming mga speaker, lalo na yung mga bago, kung bakit lalo silang nahihirapan, kasi sinisikap nilang maging perfecto yung presentation nila, walang ganun. Di ba? Parang minsan normal, mababaliktad yung isang word, gano'n. Pero don't you worry. Kasi you have time. You have a lot of time to correct that after the presentation. Ay, sir, yung kanina pala, ganito pala yun, ha? Di ba? Pero kung ikaw ay parang hindi ka sigurado sa binibitawan mong salita, maniwala ka. Yung nakikinig, yung attendees, magdududa. Parang itong speaker naman, parang hindi yata alam ang sinasabi. Parang hindi siya sigurado doon sa pinipusan niya sa aking marketing plan. Di ba? That's why, tuloy mo lang yung flow. Di ba? Hindi mo kailangan parang i-impress siya. Ang kailangan, ibigay mo lang kung ano yung information na meron doon sa ating negosyo. Di ba? So, ganun lang siya simple. At the same time, kanina nakakatuwa yung mga pinag-usapan. Si Brother, yung ating legendary network marketer. Ito! Si Aklay Dennis. Legendary! Ito yun. Napaka-importante ng ABC rules. Diba? So, ang totoo, kapag yan ay master ng marami or natin lahat, dadali ang mga buhay natin. Lalo na sa bawat isa sa atin. Try to imagine, di ba, ang gagawin mo lang, AA mo lang, di ba? ABC mo lang, ituturo mo lang si Teddy Sani. Ituturo mo lang si Mentor J. Di ba? Si Upland Jerry. Di ba? Ituturo mo lang si Kabayani. Yun! Di ba? So, tapos, siyempre pag tinuro mo naman niya, kariyahan naman, hindi mo sasalitain mo. Di ba? Di ba? So, try to imagine mo, yung mga apply pa natin ang nahihiya. Di ba? Nahihiya ka pa diyan. Di ba? Pero totoo yun. Kasi, kapag ikaw ay mapagbigay, nagbibigay ka ng time, ng effort, hindi ka matapos pagdating sa learning, pagdating sa mga ganyan bagay, yung mga close line natin, di ba? Di ba? Cross line, close line, sabi ni Mentor J. Hindi sila magiging madamot sa'yo. Tama. Kasi kapag ikaw, ini-ABC ka, pagka tinuturo ka, pagkatapos ikaw parang ayaw mo mag-share, magugulat ka na lang din, magiging ganun din yung iba sa'yo. Diba? Yung tipo parang tatawagin mo na, biglang tatalikod, nawala ka. Diba? So that's why dapat give and take lang tayo. Tama? Maganda naman yung kultura natin sa opisina natin. So meron naman tayong mga speaker na nandito, katulad yan ni si Teddy Sapi, lagi nandito, si Coach Eugene, di ba? So, madami nandito lagi. So, kaya, malupit ito eh. Ang lupit ng diskarte nito eh. Hihingi ng konsultasyon, pero siya rin yung magpipresent eh. Meron akong nakita ng negosyo eh. Hihingi ko sana yung opinion ko eh. Pagkatapos siya rin yung magpipresent. Ang lupit na rin yung opinion eh. Hindi ko kasi yung opinion mo, doon sa paraan kung paano ko nag-present. Ano ba yun? Magaling. Ayun. Again, kung tayo ay nangangarap talaga na magkaroon ng pagbabago sa buhay at pamumuhay natin, nangangarap tayo na umasenso. So, ano yan, this na yan, ito na yan.
Itong first class international na. Yes. Diba? Ito na yun. And, of course, siyempre, alam niyo naman ang network marketing. Yung marami naman sa inyo, hindi naman na bago. Pero, kung makikita nyo yung mga tao na nagbago ang buhay sa network marketing, mga katulad din natin sila eh. Yes. Mga katulad din natin sila na, alam mo, na parang yung pangarap natin, ang hirap ito pa rin, parang hindi na mangyayari. Di ba parang, di ba, ang iniisip na nga natin, di ba, nang marami sa labas, di ba, na ako ay ipinanganak ng mahirap, mamamatay na rin ako. Mahirap. Kasi bakit? Kasi 4 generations, yun din yung nangyayari sa akta natin eh. Di ba? So, ang maganda, right now, meron tayong opportunity na matago yun. Pero, meron tayong kailangan i-work out. Kailangan natin siya trabawin. Kailangan natin siya pagtulong-tulungan. And, of course, pagdating naman sa relationship sa team, normal yan, hindi smooth lahat. Kasi magkakaiba ang ugali ng bawat tao. But then again, maganda naman sa network marketing, talagang marami kang matututunan. Pagdating sa patience, paano ka umunawa, iba-iba kasi ang ugali ng tao eh. Diba? Pero, nandiyan naman yung mga mentors natin. And, huwag mong sarilinin. We have a team. Yes. So, strong yung ating ties, yung relationship natin sa bawat isa. Diba? So, huwag kayong mahihiya na lumapit. Diba? Magtanong. Sabi nga ni, diba, ni Tita Susan Roses. Diba? Mahihiya ka? Ano ba natin? Hindi natin alam. Yeah. And, of course, siguro, another thing, seryosohin natin yung business. Yes. Seryosohin natin. Kasi tulad na lagi ko sinasabi, kapag sineryoso natin ito, surely naman seryoso rin yung resulta na kaya magbigay sa atin. And kita nyo naman yun sa kompla natin eh. Diba? Hindi pa natin naaabot yung ibang kompla natin, like yung sa mga rank and rewards natin na mga matataas na liwat na rank at reward. Yung mga incentives. Pero, alam nyo, meron ng mga ng rank, meron na kahit paano yung iba nabigyan ng reward, yung iba nabigyan ng incentive. Diba, ibig sabihin, yung kompla natin gumagana. Ang kailangan na lang natin, syempre, trabahuin siya in favor sa atin. Diba, kasi syempre, account mo yan eh. Left and right mo yan eh. Team mo yan. Diba? So, dapat committed kayo dyan. Yes? Yes. And ang maganda sa ganitong business, habang tumatagal, dumadali. Ang network marketing, mahirap lang naman ito sa simula. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka ng grupo, tumataas ang knowledge mo, skills mo, nagiging easy na yung mga bagay-bagay. Diba? So, sabi nga ni Tini Sami, doon mo mararamdaman yung leverage. Diba? Yung tipong pag-isip mo sa umaga, may pumasok na agad sa account mo. Diba? Samantalang, hindi pa ka nakapag-buo. So, it's much diba? May check-in na. Oo, diba? Diba? So, ayun. So, and of course, bago ko tapusin, meron ako mga additional, aside dito sa topic natin. Kada gabi, nagkaroon kami ng board leaders meeting, di ba? Nakita nyo naman. Of course, yung ating mega season parating na, di ba? So, 22 days na lang. Kasi atos to pala na yun. 22 days na lang, mega season na. Okay, so, I hope na yung mga awardees natin, lalo na kapag part ng team ninyo, or siyempre lahat naman tayo, we are as one. Let's save the day para dun sa okasyon na yun. Pagkatapos, yung ating mga attendees, yung ating mga members, yung mga leaders natin, kahit natin na makapunta. Pwede rin tayo magdala ng invite, di ba? Kasi meron din tayong presentation doon, di ba? So, gano'n. And, of course, meron tayong parating na programa kasi ang plano natin sa ginagawa natin na
na awarding na ganito, gagawin natin siya every quarter. So, magkakaroon tayo ng activity na quarterly. Di ba meron tayong January to March? So, dapat April yun, di ba? Kaya lang, di ba, nabuk tayo. So, pagdating ng April, May, June, meron tayong event ulit ng July. Ayan. So, meron tayong event lagi. Pagkatapos, pagdating ng July, August, September, pagdating ng October, meron ulit tayong event. It's a company event, pero meron siyang konting prestige. Share natin sa kanila, so para at least sila alam nila. Ngayon, ang nangyayari kasi, honestly kasi alam niyo naman tayo naman, real talk naman tayo. Ang nangyayari kapag katulad ng pagka sobrang laki ng event na parang ang dami ng attendees, parang ang nangyayari, parang tayo yung nagkahabol, di ba? Tama. Parang tayo pa yung namimili sa mga member natin, huy, umatid ka. Pati apply pinipilit, no? Huy, apply, umatid ka. Di ba? Sa totoo lang, company event natin yun. Di ba? Na kumbaga, dapat nandun tayo. Sa totoo lang, sa bilang natin, sa system natin, kung atin lahat sa event, ay maniwala ka. Magmumukhang may rally doon sa Centris. Kung atin lahat. So kaya lang, hindi naman gano'n. So kaya, ang game plan ng company natin at pinag-usapan namin ng mga core, gusto natin na lagyan ng tinatawag na prestige yung ating mga event. Yes. Yan. Di ba meron tayong tinatawag na top 40 na nilalabas natin? Top 40 distributors for the month. Yes. Ang gagawin natin, yung every quarter na event natin, yung top 40 for that quarter, a-awardan natin doon sa event na yun. Nagigets? Yes. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng prestige sa paraan hindi siya open to all. Yes. Ang mangyayari, kumbaga, hindi natin pipilitin yung mga members natin at mga leaders natin na umaten. So, ang mangyayari ganito, di ba may top 40 tayo? Yung top 40, syempre malamang a-attend yun, di ba? Kasi a-awardan din. Ayan. Ngayon, itong top 40 na to, itong bawat awardee na to, syempre meron siyang member, no? May naka-under sa kanya. Hindi naman siya kikita kung wala siyang tao, di ba? So, ang mangyayari ganito, ang usapan natin ng mga core leaders ay yung awardee, magkakaroon siya ng chance, meron siyang opportunity, meron siyang chance na magsama ng 2 hanggang 4 na members o leaders na under sa organization niya. So, kung pag-usapan natin ay 4, so that's you plus yung 4, that's 5. Times 40, that's 200 attendees. Tama. So, ngayon, kapag ang isasama naman ng awardee ay 2 lang, so, ilan-less lang naman natin yun. And, yun ay hindi naman mandatory. So kung sino lang yung gusto magsama ng 2 lang, kung gusto ng 4. Pero, lagi itatanda, siyempre, mas marami kang kasama, like 4 ang maximum, mas maganda yun. Kasi pabusay yun eh. Diba? Kasi mas may inspire yung mga members mo, yung leaders na kasama mo. Ang mangyayari, ticketed yung event. Yes. So, tapos katulad siya ng ating grand launching, buffet. Wow. Alright? Tapos naka-gala nights. Tapos parang gala night. Wow. Okay? So, tapos, ang mangyayari, meron siyang, magkano yan? Merong fee. Ang ticket, 2,000. Ayan. So, 2,000. So, naka-buffet na yon. So, may raffle din yun, everything. So, kumbaga, para siyang deal na kayo talaga. Kumbaga, mataas yung prestige. Naka-exclusive siya. Chuchay ba? Chuchay. Ganun, Yes. chuchay. Ayan. Chuchala. Diba? Chuchala. Chuchala. So, kasi, of course, syempre, okay din naman yung mga seated na gano'n, di ba?
Pero iba kasi yung prestige kapag ka, alam mo nakatable kayo, no? Yes. Pagkatapos mayroong kampanyo dito, What? tapos magbubupay ka. Salad. Siguro ako baka pag ano, baka tuwalya na dito. Ayan. So, kumbaga, we will live by our name, first class. Yes. Diba? Para at least may prestige. Tutsal yan, tutsal. Anong event yun? Ang gaganda naman ng mga yun. Napakagandang lalaki at babae. Chan! Tutsal. Hindi. Diba? First class pala yun. First class. Diba? Plus yan. So para no, at least mataas yung prestige. Pagkatapos, yung mga members ninyo, yung mga leaders, alam nyo, sila yung nag-aagawan dun sa slot Yes. para makasama doon. Hindi yung tayo yung namimilit, di ba? Tama. Tama eh. Siyempre, binibilin siyempre ang price mo mga Ang problema yung downline, yung pwede namimilit sa upline. But hindi talaga eh, no? Pero yun, kumbaga lahat naman ng gusto natin gawin para sa ikagaganda ng lahat ng mga susunod na event ng company natin. Yes. Di ba? So, syempre, ikaw, awardee ka, alam mo naman, gusto mo, ikaw lang. So, syempre, gusto mo rin isama yung dahilan kung bakit ka napasama doon sa top 40. Yes. Di ba? So, ganoon siya. So, another thing, meron tayong good news sa inyo. Gusto niyo ba ng good news pa? Yes! Tama? Tapos na. Birthday na ni Kari. Ay! Okay. Meron tayong gagawin. We wanted also to intensify yung ating repeat order ng product. Kasi ang totoo naman, napakaganda naman talaga ng produkto natin. Tama. So gusto natin pataasin yung repeat order of course, nung ating mind extracted barley, nung iba nating product, nung coffee natin, at nung iba pang ilalabas natin soon. So ngayon, of course, syempre, para magkaroon naman ng konting excitement pagdating doon, di ba? Magkakaroon tayo ng tinatawag na raffle coupon. No? Magkakaroon tayo ng parang coupon sa mga bibili at magre-reorder ng produkto natin. No? So, ang susundan natin na parameter is yung 4 na box. Ayan. So, pagka bumili kayo ng 4 na box, makakatanggap kayo ng isang raffle coupon. Okay? Ayan. Yes. So, pagkatapos, from there, sa raffle coupon na yun, iipunin natin yun for 3 months. So, usually, every quarter yun, like January to March 31, April 1 to June 30, laging ganun. Laging every 3 months. Kasi i-raffle natin yun doon sa ating sa event natin, yung pagila natin. Ayan. Ngayon, baka matanong nyo, Pres, ano yung prices? Diba? Ang prices, depende doon sa mga maihipon natin na coupon. Kasi doon sa bawat bibili ng 4 na box, mag-aanal tayo ng budget para doon. Okay? So may budget tayo doon. Ang budget na tinitignan ko ay 16 pesos. So ibig sabihin, yung 4 na box, kada box, meron yung 4 pesos na budget allocated doon. So that's 16 pesos. Sa isang raffle coupon, 16 pesos yun. So anong ibig sabihin doon? So kung sakali tayo ay makabenta na, may nag-repeat order sa atin ng 1,000 bucks. 1,000 na, na 4 na box. Times 16, so meron tayong budget na 16,000 para doon sa raffle. Wow. Ngayon, of course, syempre, dahil unti pa naman tayo, hindi pa naman tayo sobrang dami, hindi naman tayo nag-expect kagad ng 100,000 kagad yung natin. Hindi gano'n. So, kumbaga, again, kung ano yung kaya natin, doon lang muna tayo. Habang pinapastrong natin yung ating product movement pa rin. Kung sakali naman na maka 10,000 tayo, so that's 160,000. Maganda-ganda na yung premyo nito. Tama. So, doon siya independent. Ayan. So, kaya yung ating tablo dyan, Yo. so makikita nyo na yung palagyan dyan kasi nga,
Ayun, yung layout ng Q1, so aayusin pa natin. So, ipapalayout pa natin kay Bjorn. Pero lahat ng nag-purchase ng May 1, kasi ang lalabas na raffle niya ay sa July. Kasi after ng ating May 24 na Mega Diesel, magkakaroon tayo ng another event. Yun yung gala natin na hindi ibig sabihin naman necessarily na gala. Kung mga parang ganun lang yung dating. Kasi nga, ano yun naka-buffet, naka-table, ganun yung event natin. So, kumbaga ano rin yun, award and recognition day din natin yun. Something like that. So, yun. We have May, June, hanggang June 30 para sa gagawin natin na yan. So, ngayon, again, depende doon sa magre-repeat order kung ano yung mapaparapol natin. Kung maka 10,000 lang tayo, parapol natin isang opo. Diba? Yes. Na may kasama isang upo. Kapag nag-ano ka, maggulay ka ng upo. Okay, so ganun natin. So, hopefully, makatulong yung itong additional na paano ba to? Paano natin, paraffle natin, diba? Sa pagtaas ng repeat order natin. Ayan. So, ibig sabihin, Yes. sikatin nyo lang, who knows? Di naman natin masasabi yan. Ay, kada apat-apat naman yan. Di ba? Yung mga Tagalog nga, parang 50 yata yung in-income nila no? Sino pa yun? Sa inyo, no? Oo. Meron tayong isang member, 50 yung in-income na product food. Napakaswerte ng mga dinaanan ng Unilever noon, Diba? So, kaya kailangan mag-maintain kasi magugulat kayo, unti-unti yung mararamdaman yung ating Unilever. Diba? Oo. Ayan. And hopefully, naman kailangan na natin magtulungan. Diba? Kasi pagka nagtulungan tayo, eventually, pagdating ng panahon, magiging magkakasama rin tayo sa tagumpay. Diba? Yung mga magiging success naman natin, tayo din mag-aanihin. Hindi naman yung aanihin ng iba. Diba? At saka nakaka-proud na meron tayong mga tao na tutulungan. Yun naman yun. Diba? So yun. So, and again, wala naman na tayo masyadong sasabihin pa. Meron pa akong nakalimutan. Wala naman na yun. Okay naman yun. Ayun. So, with that, maraming salamat sa inyong lahat and congratulations.